Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 2, verse 1 to 4. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang kasaysayan tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Genesis chapter 2 verse 5 to 8. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh, at wala ring nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hinanginan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Amen po. Magandang araw po. Genesis chapter 2, 9 to 12. At nayari na ang langit at ng lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakakalugod sa paningin ng mabuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakakilalang mabuti at masama. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti, mayroon din naman ang doong bidilyo at batong onyx. So, simbolo ng buhay ng walang hanggan at puno ng kaalaman ng mabuti at masama, at dito susubukan ng pagsunod sa Diyos. So, yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabasa ng aking devotion na galing sa Genesis chapter 2 verse 13 to 16. Sabi po dito, ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Cus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Tinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya upang bungkalin ito at alagaan. At sinabi ng Panginoong Diyos sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. God bless us all. Genesis chapter 2, 17 to 20. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa. Kaya, igagawa ko siya ng kasama, natutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa at langit ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Yan ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Amen. Genesis chapter 2, 21 to 25. Kaya pinatulog ng Panginoon Diyos ang tao ng mahimbing, at mahabang pagtutulog siya, kinuha ng Panginoon Diyos ang isa sa mga
tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinaghuhunan nito, at ang tadyang na kinuha sa Panginoon Diyos ay sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking buto at laman sa kinuha sa aking laman. Tatawagan siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan ng iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, nakikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahon iyong kahit ubot silang dalawa, hindi sila mahihiya. Amen.